ay umaalis na sa Diyos. He wanted them to continue to meet together in encouraging others. Ginagamit ko sa church, Hebrews 10:25, sa prayer meeting. But if you study the context for our consideration, ito ay in-address sa mga nasasaktan na sa buhay. Why it is important? Number one, letter A, to protect Christian from discouragement, doubt, and depression. Gusto ng writer na tayo ay maprotektahan sa discouragement, doubt, and depression. Wala pa naman po discourage dito na haba naman ng preaching ni Pastor. Wala pa naman. Wala pa naman nagda-doubt. Wala pa naman. Wala pa naman nagkaroon ng depression. Wala pa naman. In context. The second one is to encourage Christians to grow closer. Yung spiritual family. This church is a spiritual family because we are the fellowship of believers. And lastly, to encourage Christians to stir each up other of the faith. To stir up. And last but not the least is to encourage Christian to love and to do good works. Sige po, tuloy niyo na stir each other up to faith. Kaya po kayo narito at kaya po kayo may outline, pwede niyong pag-usapan sa bahay niyo in your own context, ano yung natututunan niyo sa buhay. Bakit ko po ginagawa ito pag ako'y nag-i-speak is because meron pong doktor sa Davao na every time siya nagpipreach, nagbibigay po siya sa amin. At inipon ko po yun. Doon ko nalaman ang mahalaga talaga yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Because every Sunday, pag nakinig ka ng sermon, pumalakpak, pasok sa kanan, nakalimutan na sa kaliwa. Tama? Mali. Sige nga, patunayan nga. Si Pastor ay 19 years na, 20 years na nag-speak. Ano yung paborito niyong message ni Pastor? Matin na ako ng youth fellowship, nakita kong paborito ko, evangelism. Mahalaga po ang masterpiece na nga yan. Hindi na binuksan ni Pastor yung Bible eh. Ang masterpiece. Pagbabahagi ng salita ng Diyos. Okay, to apply it, reach out to a friend. Kami po ay nag-ministry, student, teachers, parents, and principal. 265 students. We are not paid. We are not receiving any love gift. We are not receiving anything. We are volunteers. Mahirap maglingkod. Di ba, Pastor Armel? Mahirap maglingkod, lalo na walang love gift. Walang panggasolina, di ba? Pero, pag kay King of Kings, Lord of Lords, naglilingkod ka, God will provide. Yes, amen. Amen. Last but not the least, sa Psalms 45 verse 1, hindi ko na po bahabahin ko, talagang nakita ko yung lalim. Inano ko na lang po, i-simplify ko na lang sa Psalms 45 verse 1 says, Your throne, O God, will last forever and ever. A scepter of justice will be the scepter of your kingdom. Number 5 na po tayo. Okay, processing question. Pasis ko muna po dito. Kumusta ang family altar ninyo? Wala na game. Kumusta ang inyong prayer meeting mo? Kumusta ang regular Sundays fellowship nyo? Kumusta ang fellowship with other believers? Mahalaga po yan. Last, what is the purpose? That God may get extreme and tremendous glory. Gusto ko sana po yung challenge kayo, baka lang masaktan ko pero bibigkasin ko na. I was invited a speaker like this. Gusto niyo magbigay ng extreme tremendous glory? Ready po ba kayo? Ready po ba kayo? It is not musical instrument or anything that gives huge sounds. Hindi po. Focus on God. Next.
Expression of focus on God, expression of love, and last, holistic approach. Ito po, no? Holistic approach. Yung tinatawag na kabanangan. Gusto po ba niyo talaga makapagbigay ng extreme and tremendous glory to God? Amen. Isa, dalawa, tatlo. Hindi ko na po i-apply pero ipaparinig ko lang sa inyo. Okay lang po ba? I-encourage ko lahat ng faithful kay God, pakitaas ng kamay. Honest kay God, pakitaas ng kamay. Naglilingkod ng tapat sa Panginoon, pakitaas ng kamay. Sige, pakibaba. Pakidala po lahat ng wallet niyo sa unahan. Mami. Because nasabi kung nasa ng iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. Tama ba? Mga kapatid, hindi ko na ito po paliguin na